Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Denise Tan. Join us again in the next hour as we bring you the day's latest stories. And believe me, punong-puno po ang programa ngayong araw na to, kaya dyan lang po kayo. I believe you. Ako naman po ang believer niya na si Lord de Vera. Sa panahong ganito, ang tao ay dalawang klase lamang. May taong kasama at may taong wala sa listahan. May makakatanggap na ayuda, ang nakalista ang pangalan. Ang hindi, kamot ulo na lang at sa pasahe at oras na nasayang. Sa Pinas, sadyang ganyan ang kapalaran. Pero laging kompleto ang listahan kahit sa alagang aso man o kaapu-apuhan pag malapit na ang halalan. Pero kayo, dear viewer, you're always in our sights. Una ka lagi dito sa Afternoon Delight. Alright, diretso na po tayo sa balita mga kapatid. Tungkol sa two-day nationwide transport strike and of course, the impact of the massive oil price hikes triggered by the ongoing Gulf War. And our mobile journalists will be bringing us updates. Nasa Quezon City si Arles de los Santos habang nasa Divisoria naman sa Manila si Daniel Dayaw. At makakausap din natin ang mga mojos at sa Jazz Paredes at Fatima Baduria na mag-uulat mula sa Pasig at sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. And mobile journalist Julie Baiza is covering Malacanang, which declared a state of national energy emergency. Pirmado na rin ang emergency powers para kay Pangulong Marcos para bawasan ang fuel excise tax. Meantime, Francis Rivera is monitoring the DSWD aid distribution for drivers. Bantay strike rin si Merimon Reyes sa U-Belt Manila at Amy Atienza sa Cubao, Quezon City. Umpisa na natin kay Mojo Arles de los Santos. Arles, nasan ka ngayon at balita namin? Aba, mataas ang heat index sa araw na ito. Lord at Denise, nandito nga tayo ngayon sa Cubao kung saan ito yung tinuturing na sentro noon ng malawakang kilos protesta. Kung maririnig niyo sa aking likuran, yung tugtog na hawak ko ang jeep, hindi tayo nagkakamali, kami tayawan na dito sa gilid dahil katatapos lamang ng press conference ng grupong Piston na kasama nga sa mga grupo na nagpoprotesta at nagtigil pasada ngayong araw. Bunso yan ang wala pa rin patid na pagtaas ng presyo ng petrolyo at kanilang panawagan nananatili pa rin since day one naman ng ating coverage, yung pagbasura sa oil deregulation law at yung pagsuspende nga sa excise tax at VAT ito na nakakapagdagdag sa pasakit nga daw ng mga tsuper. Actually, dito iba-ibang mga placard at tarpaulin yung nakikita natin. Dito sa kabilang kalsada, welga kami. At sinasabi nga para sa kabuhayan, and then yung panawagan na alisin yung mga pulis, and then yun, syempre yung panawagan nila na itaas ang pamasahe. Ito, may sayaw-sayawan na din. Viral na viral ang hawak ko ang beef, pero dito, hawak nila ang beef. Syempre kasama yung ilan sa ating mga tsuper na mula alas 3 ng umaga, alas 4 ng umaga ay nandito na. Okay, gusto nyo ba Lord mag-interview tayo? Kasi yung ilan talaga dito, still firm na firm talaga sa panawagan. Kuya, sir, okay lang po ma-interview kayo, mabilis lang po. Tayo, ano po ang inyong pangalan at gano'n na po yung katagalan na driver? Ako po si Tony Prado, Pangulo ng City Yuda. 12 years na rin po ako na namapasada dito. Ano po yung pinakamahirap sa inyo ngayon na mataas yung presyo ng petrolyo? Ang pinakamahirap na nangyayari sa amin ngayon, napahirap ay ang pagtaas at walang tigil ang presyo ng petrolyo. And dahil sa walang kontrol, nawawala na po kami ng kita. Tumiliit na po. At iniisip na namin kung paano namin pagkasya na. Sa ngayon, ang ginagawa ko po, hindi na po ako nag-almusal. Sinasama ko na ang almusal sa katanghalian. At sa hapon, kunting na lang, kumakain na lang ako, naglalaga na lang ako ng kamuting kahoy para kainin, para sa punan. Magkano na lang po ba yung kinikita nyo ngayon kumpara sa dati? Yung dati, pag bumiyaya ako, pag sinuwerte, pero mababa ang 1,000 sa 3 ikot. Pero ngayon, kung nagbiyaya ko 3 ikot, 200. Saan napunta sa taas sa prudo. Ngayon, sa pamamagitan nila, kung wala patuloy,
tulad ko bilang single parent, paano ko susuportahan ang pag-aaral ng aking bunsong anak? Kaya kinausap ko, sa ngayon, kung ganito ang sitwasyon, kailangan mo nang tumigil. Kaya, pumayag naman ako. Maghanap muna ako ng trabaho. Kaya umuwi muna yung anak ko sa probinsya. Kaya talaga hindi ko kaya na suportahan at tutusan muna ang kanyang pag-aaral kung sa 200. Yung isang gabi, bumiyahin nga ako. Yung 200, naging 150. Paano ko matutustusan ang pangailangan? Maraming salamat, Patay. Kuya. Nandito po ako Arles, hanggang mamayang Arles. hapon. Yes, Lord. Patanong, ano ang hiling, Kuya, may tanong anong po, panawagan ni tatay sa gobyerno kamo? At pakitanong kung nakatanggap ba siya ng ayuda at kamusta na, magkano na lang ang natira? Tayo nakatanggap ka daw po ba ng ayuda? Sa ayuda po. Sa ngayon, wala pa po kami natanggap na ayuda. At saka yung sa ayuda po, speaking of ayuda, hindi po yan ang kasagutan sa nagiging crisis ngayon. Dahil magkano lang yung ayuda sa 5,000. Kung ipagpalagay natin ang presyo ng crudo isang daan, tatakbo lang sa crudo, di 50 litro lamang. Nagpukusyo po kami sa isang araw, pinangababa 30 liters. Sabihin natin 30 liters. Walang 2 araw, wala na yung wala rin sa isa yung ayuda. Kaya ang hiniling po namin sa gobyerno ay i-control, i-roll back ang presyo, tanggalin ang excise tax sa langis. Upang sa ganun, kahit pa paano, babalik sa normal ang aming kitaan at lahat ng pangailangan, pasuporta sa aming pamilya, ay matugunan namin. Ano po yung mensahe ninyo sa pamahalaan? Sa'yo, Mr. President, Bongbong Marcos, iniiling ko po ang aming panawagan sa iyo na buksan mo po ang iyong puso. Buksan mo ang iyong mata at tayo pakinggan mo po ang aming mga inanahing at kahilingan sa iyo. Bilang ikaw ang ama ng bayan, naway, tulungan mo po kami mga anak mo na nagugutom. Kami ba ang isang magulang o isang ama? Pag nagugutom mga anak, ay bibigyan mo ng bato? Pag ang nadapa ang anak mo, hindi mo ba siya iyayon para tumayo? Bilang ama, dapat mong tulungan kami dahil sa kahirapan ngayon. Ikaw na leader, ikaw ang ama, may nasa iyo ang power na hiningi mo na dapat pwede mong sabihin sa mga oil companies, i-roll back at kontrolin ang presyo. Ikaw lamang ang makapagpipigil noon. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tatay. Yan muna, Lord, kasama isa lamang si Tatay sa mga nakiisa nga sa kilos protesta dito. At syempre dahil makikita ninyo sa aking likuran, meron pa rin mangilang-ilang mga jeep na bumabiyahe pa din, pumapasada dahil nga yung ilan hindi daw kakayanin talaga. Maliit na nga yung kanilang kita, mas lalong walang kikitain kung hindi pabiyahe, kaya yung iba nagpatuloy pa din sa pamamasada. At para nga maintindihan yung kanilang programa ngayong araw, actually namimigay sila dito, Lord, ng flyers na sinasabi nga, ipanapaliwanag kung bakit kailangan magwelga. Nakalagay dito kung ano-ano nga ba yun, Wala nang kikitain yung mga tsuper, abonado pa. And syempre dito sa baba, naka-equate naman kung magkano na yung presyo ng petrolyo ngayon, magkano yung kailangan nila sa araw-araw at yung boundary. At nakikita nga natin dito, 3,900 sa 30 liters na 130 ang bawat isa niyan. Kaya raw halos wala na talagang kikitain. And syempre, yung kanila pang mga banat doon sa mga oil companies na kung saan nakalagay naman dito yung mga halaga kung magkano ang kanila mga kinikita na napakaliit daw talaga ng napakalaki daw talaga kung ikukumpara sa maliit na kinikita ng mga super. Alright. Maraming salamat sa ating mobile journalist, Arles de los Santos. Silipin din natin ang Divisoria sa Maynila. Let's bring in mobile journalist Daniel Dayaw. Daniel, kamusta ang sitwasyon dyan? May pagtataas ba ng presyo? At kamusta rin yung benta ng ating mga vendors?
Lord at Denise, nandito tayo ngayon sa Santa Ana Street, Divisoria, no, kung saan kinakamusta natin ang mga kapatid natin na nagtitinda at bumibili dito. At bagaman hindi pa nagtataas ng presyo ang mga bilihin dito, ay umaaray naman ang mga tindera at tindero dahil matumal daw ang benta. Kanina nga ay nakausap ko ang mga nagbebenta ng prutas sa aking likod at ang sabi nila ay dati kumikita sila ng 2,000, ngayon ay kalahati na lang. Ito ay hindi sapat para sa kanilang araw-araw na expenses dahil kadalasan daw ay nabubulakan sila at ay tinatapo na lang. So saan daw makikita ang kanilang kita? At ngayon nga ay sabi rin nila malimit na rin daw ang mga bumibili dahil ang iba ay pinipili na lang magtipid. At nakita ko yan kanina dahil naobserbahan ko na yung mga tao tumitingin lang pero hindi sila bumibili. Kumbaga nag-aalinlangan sila. At ayon nga sa kanila, no? Pagdating naman sa presyong gulay, yung iba ay nagtaas, yung iba ay hindi. Nakadepende ito sa mga supplier na mataas magpatong. Kanina may nakakausap ako sa public market na ang sabi ay nagpatong daw ng 5 pesos per week. At ito ay umabot na ng 20 pesos pero hindi nila ito dinadagan sa kanilang consumer. Dahil matumal na nga daw ang benta, saan pa pupulutin kung magdadagdag pa ng presyo? At pagdating naman sa usapang gulay ay ang cauliflower na dating 50 ay naging 100 na. Ang broccoli naman, 300 ay ngayon dalawa na lang. At ang bok choy na 20 pesos ay naging 35 pesos na. At ang in-demand na bell pepper, ang dati ay laman ay 7 pieces per box for 30 pesos ay naging 5 pieces na lang. So makikita natin na hindi man nagdadagdag na babawasan ang laman ng mga prutas, no? At aside dito sa prutas, sa karne naman sa Divisoria ay nagdagdag na nga ng 20 pesos. Ang dating 330 ay 350 pesos na per kilo ng baboy. At hindi pa nila ito pinapasa sa kanilang consumer dahil yun nga ang concern ng karamihan sa mga nagbebenta. Paano na lang daw kung magdadagdag pa ay hindi na daw sila kikita. Ang manok naman ay 250 per kilo, ang itlog ay naglalaro, depende sa sizes, ito ay 8 to 10 pesos. At ang lokal na bigas dito, medyo may kamahalan, 67 ang lokal at ang imported ay 70 at ang premium ay 65. At sa presyong seafoods, syempre, in-emphasize kanina ng mga na-interview ko na gumagamit kasi ng gasolina. So may kataasan ang mga isda na galing sa dagat katulad na lang ng tuna at iba pa. At ang sabi nga dito ay makikita na talaga na nagkakaroon ng epekto sa mga mamimili at sa mga vendors ang prices ng oil price hike. At ayon nga sa mga nagtitinda, mga nagtitinda na nagdagdag ng presyo ay wala naman daw silang magagawa dahil abonado sila sa ilaw, sa renta at sa tubig. Yun lang, Lord at Dennis. Thanks for that report. That was mobile journalist Daniel Daya reporting live from Divisoria. At nasa Pasig naman ang ating mobile journalist Jazz Paredes para kumustahin ang epekto ng transport strike. At check na rin tayo ng presyo. Jazz, magandang hapon and go ahead with your report. Lord Denise, kanina ngang umaga ay nasaksihan nating magkilos protesta. Yung ilang mga miyembro ng Piston, BPO workers, miyembro ng mga kababaihan na Gabriela, ilang mga estudyante, dito sa harap ng mutya ng Pasig Mega Market. Ang kanila daw panawagan, ibasura ang oil deregulation law, tanggalin ang VAT, excise tax, at syempre itaas din daw yung sahod, lalo na ng mga minimum wage earners. Ang sabi nga nila kanina, hindi sapat yung 695 na minimum. Taas ng mga bilihin ngayon na dahil nga sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pagdating nga sa presyo o usapang presyo ng bilihin. Nag-ikot-ikot tayo kanina at inobserbahan natin kung meron nga bang mga pagtaas. At ilan nga dyan, una sa listahan ay yung pagtaas ng presyo ng baboy. Dating 330 pesos lamang ay 350 pesos na ngayon. Ang kilo ng manok tumaas din na mula 180 pesos lamang dito ay naging 200 pesos na. Bagaman sa isda, wala naman daw masyadong paggalaw, ay inaasahan daw na tataas ito pagdating naman ng Semana Santa. At ayon nga sa mga nakausap natin kanina, hindi gaanong mabenta ngayon yung mga karne, kagaya ng baboy, baka, at ang manok hindi rin gaanong mabenta. Ang pinangangambahan daw nila ngayon, Lord at Denise, malapit na ang Semana Santa. Ito daw kasi mga season na talagang matumal yung bentahan nila. At hindi pa man dumadating itong linggo ng Semana Santa, tumutumal na yung kanilang bentahan dahil nga sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung ating mga mamimili, nagtitipid nga. Sa mamimili, yung iba kinausap natin, once a week na lang mamili, na dati twice a week. Ang binibilan na nila, pang maramihan na or pang isang linggo na.
dahil ito raw yung way nila ng pagtitipid. And gusto man nilang magdagdag ng mga rekado, kagaya ng gulay. Mataas na rin yung presyo ng gulay dito, Lord at Denise. Kanina nagtanong tayo, yung carrots na dati 160 pesos lang, 200 pesos na ngayon. Yung pipino, dating 80 pesos, 120 pesos na rin ngayon. At pati yung kalabasa, tumaas rin ng 10 piso. Pati yung bell pepper dito, tumaas 200 na naging 450 pesos na ngayon per kilo. Yung prutas, hindi rin masyado pang tumaas sa ngayon, pero ang gulay talaga yung pinaka umaray ang bulsa ng ating mga mamimili. At yun nga ang nakausap natin kanina, nahihirapan daw yung mga ating mga kapatid na mag-budget, lalo na yung may mga business, kagaya nung nakausap natin kanina na si Aling Eva, meron siyang halo-halo business. Dahil ngayon talaga yung patok ngayon at summer na. Pero dati 1,000 pesos yung kanyang kapital, sinaasan niya pa sa 1,500 pesos. Kanina sinamahan natin siyang mamili, kinulang pa rin yung 1,500 niya ng mahigit 300 pesos. So, wala pa siya sa Taguig, babiyahe pa siya pabalik mula dito sa Pasig, dagdag pa yung presyo ng kanyang pag-commute pupunta dito. Halos wala na raw siyang kitain. At sa mga ganong pagkakataon, Lord at Denise, mga nakakausap natin, ang dami talagang apektado at nahihirapan dito sa taas presyo ng mga bilihin. At ayon din naman sa ilang mga nakausap natin, hindi pa ito yung peak, no? Baka daw tumaas pa ito sa Sabado o sa susunod na linggo sa pagdating ng Semana Santa. Lord, Denise. Alright, maraming salamat sa iyong ulat ang ating Mojo dyan sa may Pasig, si Jazz Paredes. Meantime, the Department of Transportation is providing free rides for passengers affected by the ongoing transport strike. The service will run from 7 a.m. to 8 p.m. today and tomorrow. Routes covered include Philcoa Cubao, Welcome Rotonda Cubao, Loton Welcome Rotonda, Loton PITX, Nagtahan Cubao, and Commonwealth Fairview. Meantime, Transportation Secretary Banoy Lopez has ordered the LTFRB to deploy additional vehicles for the Libreng Sakay initiative. At least 20 LTFRB vehicles have been dispatched on the Fairview-Quiapo and SM Masinag-Quiapo routes, while 12 LTO units were deployed across several areas including Philcoa, Commonwealth, and Bonamento. The DOTR said the free ride program will continue in the coming days even without a transport strike. Alright, babalik tayo sa Quezon City. Andun ang ating Mojo Fatima Baduria sa may Commonwealth Avenue. Fatima, mukhang maluwag ang sitwasyon dyan, pero tell us about the strike. Lord, Denise, oo, pausi yung mga pagkaherong nag-aabang dito ngayon, no? Pero simula kanina sa nakikita natin, nahihirapang sumakay yung ilang mga pasaherong na nag-aabang dito sa Philcoa, sa Commonwealth Avenue. Kung makikita nyo, no, mayak-maya, meron namang dumadaan ng mga jeep at mga bus dito sa Commonwealth Avenue. Pero ang ibang mga pasahero, natatagalan maghintay ng mga ruta na kailangan nilang sakyan. Yung mga dumadaan kasi dito, yung mga papuntang Cubao, yung mga papunta ng Quiapo, at ayan nga, medyo mainit kasi ngayon, no? So yung iba ay sumisilong sila dito sa may terminal ng Philcoa, pero nabawasan nga rin sila, no? At kakaunti rin kasi yung mga namamasada ngayon ng mga jeepney drivers at mga bus drivers dahil nga sa transport strike na nagaganap dahil na rin sa taas presyo ng mga produktong petrolyo. At kanina nga may nakausap akong konduktor ng bus. Ang sabi niya kahit daw pumiyahin sila, 2 ikot lang yung gagawin nila dahil hindi rin naman daw sila kumikita, no? At yung mga kikitain nila ay napupunta lang din daw sa gas. Bukod sa kanila, apektado rin daw yung mga barter dito. Ayon nga sa nakausap ko kanina, swerte parang kung makakakuha sila ng 100 sa isang araw. So yun yung kailangan nilang yung kita nila doon. At mayroon nga rin tayong mga nakikitang mga motorcycle taxi drivers. Dito na rin sila nag-aantay sa may terminal dahil mas mahal daw kung mag-iikot sila at mag-aantay ng booking. Dito na rin sila mag-aabang sa mga pasahero kung mayroong nahihirapang sumakay. Mas mura daw yan sa gasolina. At kaninang umaga, no, merong mga nag-rally dito mula sa transport group na manibela. Ang panawagan nga nila ay alisin yung value-added tax at excise tax. Nang sa gayon ay mas kumaan yung mga presyo ng mga produktong petrolyo. Pero sa ngayon, no, kung makikita nyo yung Commonwealth Avenue, tuloy-tuloy naman
yung daloy ng trapiko at meron nga rin mga break sakay na napapadaan dito kanina, no? May mga kailan-ilan mula sa Land Transportation Office, yung service nila na ipinapadala at pinaprioritize daw nila doon kung anong mga ruta yung kailangan ng mga taong nandito, yung mga pinakamarami, sila yung ipaprioritize ng kasakay doon sa LTO na service. At meron din yung mga bus mula sa Department of Transportation, pero sambahan din yan kung maaabutan ng mga pasahero. Alright, maraming salamat sa iyong ulat ang ating mobile journalist, Fatima Baduria. And a few moments ago, the palace held another media briefing. Mobile Journal Julie Baiza was there. Julie, sa rally ng Manibela kanina, hiningi ang pagbibitiw ni Energy Secretary Sharon Garin. Ano ang masasabi ng palasyo sa mga kritisismo sa DOE at ang Pangulo ba ay buong-buo pa rin ang tiwala talaga dito kay Secretary Garin? Denise, sinagot ng palasyo yung mga kritisismong ipinupuko laban sa Department of Energy, partikular na nga kay DOE Secretary Sharon Garin. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kung makikita raw yung itsura ni Secretary Garin ngayon, halos wala ng tulog dahil sa pagtatrabaho. Hindi raw pwedeng i-judge o husgahan si Garin dahil kung ang lahat nga ng ahensya ng pamahalaan kumikilos o nagtatrabaho daw ngayong may National State of Energy Emergency, mas lalo na raw dyan ang DOE at si Secretary Garin. Okay, Julie, napirmahan na ng Pangulo yung batas. Pero meron na bang linaw kung kailan sisimulan yung talagang purpose ng pagpirma ng batas na yan? Lord, kagabi, pirmado na nga ng Pangulo yung batas na nagbibigay sa kanya ng authority o emergency powers para either suspendihin o bawasan yung excise tax sa produktong petrolyo. Upon publication, 15 days yung bago maging effective yung batas. Pero kanina nung kahapon, nung tinanong nga si Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya, meron nga mga conditions daw na nakalatag at kailangan pang hintayin na mangyari yun. Kanina, sinabi naman ng palasyo kung bakit sinunod kung bakit hindi na lang in-override yung 15-day requirement. Ang sabi ni Castro, naaayon daw yun sa batas at sumunod lamang sila sa due process. Okay, Julie, may posible raw ba na hindi lang din drivers ang makatanggap ng cash aid mula sa DSWD? Paano naman kaya yung mga minimum wage earners na apektado rin? Actually, Denise, tinanong nga yan kanina, paano yung mga minimum wage earners at yung iba pang mga sektor na apektado nga ng krisis sa Middle East. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, pag-aaralan daw ng pamahalaan yan, pero nakadepende raw sa budget kung maaaring mabigyan nga ng ayuda yung mga minimum wage earner. Ang sabi naman ni Castro, sa ngayon naman, lahat naman nakakaramdam daw ng tulong ng pamahalaan. Halimbawa, kung isa kang empleyado na sumasakay sa MRT at LRT, meron naman daw 50% discount. Meron din daw inilatag na mga libreng sakay para sa mga kababayan natin na papunta sa iba't ibang lugar. So ang Pangulo, ang muling binanggit ng palasyo, binabalanse lang daw yung lahat. Kaya nga daw hindi pa ipinatupad yung fair hike at inuna yung pagbibigay ng ayuda sa mga kapatid nating tsuper. Ang hiling pa ng palasyo, pangunawa at pag-intindi daw mula sa publiko. Iwasan na daw yung paninira at pagpapakalat ng fake news ngayon nga humaharap sa problema ang bansa. Julie, may tatanong lang ako. Kahapon at the end of his presentation, sabi ng Pangulo, parang momentarily napatigil yung Pangulo. Hindi ko alam kung may nagtatanong ba sa audience sa kanya. Tama ba? At ang tanong kasi ngayon, Lord, ang kahapon, ang naging abiso sa amin, press conference. So, we were supposed to ask questions sana. Nag-list down kami ng around 3 to 5 questions na pwede sana mga pinakamalalaking issue na maaaring sagutin. Kasi we understand naman na hindi talaga masasagot lahat yun. I think kahapon, 17 questions yung sinubmit namin. Tapos, nung nag-end na kasi yung kanyang presentation, naputol na talaga siya. So, nag-try na to throw a question. Iyon yung isang naitanong sa kanya kung tinanong ni Ate Mase actually, yung meron bang plano na i-take over muna ng DOE or ng pamahalaan yung oil industry.
So ang sabi ni PBBM, hindi muna daw nila gustong pumunta doon sa discussion or talakayan na yon. Iyon lang yung naitanong namin kasi after that, lumabas na siya ng stage. Alright. Sige, magpasalamat na tayo sa ating Mojo mula sa Malacanang, si Julie Baiza. Thanks, Julie. Time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Air travelers are seeing the highest TSA wait times ever, the agency's acting head told lawmakers Wednesday. The standoff over funding the Department of Homeland Security is now in its 40th day. There appears to be no end in sight. The White House denied that talks with Iran have hit a dead end after Iran reportedly rejected a 15-point U.S. proposal for a ceasefire. Israel and Iran continue their aerial attacks as the U.S. deploys more troops to the region. Canadian Prime Minister Mark Carney criticized Air Canada after the company's CEO gave an English-only message of condolence after the fatal crash at LaGuardia Airport. Carney said the message that included only 2 French words showed, quote, a lack of compassion and judgment. Melania Trump pitched more access to education and technology for kids at her 2-day global summit on technology in the future. The First Lady entered the event with a humanoid robot called Figure 3, manufactured in the U.S. Nakatutok pa rin po kayo sa Afternoon Delight. At ang programang ito, kami pa rin po ay nakatutok sa malawakang nangyayari po. Kasama po dyan ang transport strike sa araw na ito. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. At this point, let's check on other parts of the Philippines that's reeling from the oil crisis. Joining us today is Baguio City Mayor Benji Magalong. Magandang hapon po. Mayor, si Lourdes Vera po at si Denise. Good afternoon, Lord. Good afternoon, Denise. Good afternoon po sa ating mga viewers. Opo. Sir, kayo po ay naglabas na, no? Ang Baguio PIO naglabas na nung Marso 12 pa na may 4-day work schedule na lang po ang syudad ng Baguio. Kagabi po, Mayor, nakakita po ng mga larawan ng maraming tao, mahahabang pila. Never ho ba nangyari ito sa kasaysayan ng lungsod? Yeah, Lord, never na nangyari ito, no? Usually yan, mga 7:30, halos nauubos na eh. Opo. Pero nung previous days, magmula nung nag-umpisa ito, umaabot ito ng mga 9:30, then 10 o'clock, then 10:30. Kaya nga, kagabi, inumpisa na namin yung aming libreng sakay at nagkaroon na rin kami na agreement to sa mga iba't ibang mga jeepney operators na magdi-deploy na sila ng mga sasakyan nila kada gabi. Kasi nga, sabi nila, hindi na raw nila kaya na tustusan o kaya isubsidize yung gastos nila, lalo na sa gabi. Kaya usually, pagdating ng 6 o'clock, wala na sila eh. Pero dahil nabigyan namin sila ng ayuda kahapon, at yun din ang isang arrangement namin, and then there will be additional support dun sa mga drivers na mag-overtime sa gabi, then doon namin napapayag. Kaya starting kagabi, naayos na namin unti-unti yung problema. Okay, Mayor, para lang po dun sa baka magtaka, no, at mga nagtatanong, ang schedule po kasi ng ayuda for the drivers, kung hindi po ako nagkakamali, outside Metro Manila ay after Holy Week pa. Yung 5,000 pesos po na natanggap na ayuda, ito po ba ay galing sa DSWD o galing po to sa kaban ng Baguio City po? Sa local government ito, inumpisan namin kahapon, we have about 1,900 na mga drivers. At yun ang bibigyan namin. Inumpisan namin kahapon, matatapos to hanggang Saturday. Opo. Mayor, SUMVAC, itong mahalagang term, summer vacation na po. At as usual, expect po natin dadagsa po ang mga bisita po sa inyong lungsod. Ano po ang maaring ma-expect ng mga turista po ngayong summer vacation? At ano rin pong expectations po ninyo sa mga bisita? Unang-una, we expect na talaga magkakaroon ng huge reduction sa aming tourist arrivals. Siguro abot ito ng mga 40 to 50%. In fact, mamayang hapon magkakaroon ako ng ugnayan sa aming Baguio Tourism Council para malaman ko kung ano talaga yung figures ng reduction ng tourists. Kaya talagang luluwag yung kalsada dito sa syudad ng Baguio. Siyempre, mainit. Umiinit na rin ang panahon dito. But definitely talagang luluwag yung traffic
traffic situation namin dito. Opo, kung gaano po kadagsa yung mga tao itong mga nakaraang ilang linggo kasi ang lamig-lamig po dyan. So kabaligtaran po ang ini-expect po ninyo. Mayor, minomonitor daw ng mga kapulisan yung mga gas stations na biglang nagsara. Either may mali siya po yung ginagawa nila na may hoarding na nangyayari at inaantay yung pagtaas po ng presyo or talagang naubusan lang po talaga sila. But to be fair, Apa. Go, to Mayor. be fair naman, sa aming gasoline dealers at mga owners, Apo. walang kalokohan na nangyari Apo. kasi na-validate naman namin na talagang naubusan sila. In fact, yung mga nangyari during the past 2 weeks, at talagang kailangan para magkaroon lahat ng gasolina, yung ibang mga motorista, minemeasure na namin yung kanilang stories, wala kami nakitang kalokohan. Nagkaroon kami ng meeting more than 2 weeks ago with the Chamber of Commerce, ganun na rin yung ating Baguio Benguet Business Club at yung mga gasoline owners, ganun na rin yung mga department stores and grocery stores. At wala kami nakikitang kalokohan na nangyayari dito sa Sudan ng Baguio. And they gave their commitment na they will not exploit or take advantage of the current situation. Okay, Mayor, as we all know, hindi pa sigurado kung kailan matatapos itong krisis sa Middle East. But what kind of long-term solution is Baguio looking at right now to ensure yung transport and energy stability po? Well, unang-una, meron kaming contingency funds ngayon. We have the 56 million rice program na nakuha namin sa LGSF to the directive of the President. And first time na nakatanggap kami ng ganyang kalaking rice program. Never kami nakakatanggap ng ganyang rice program. Another is meron pa kaming nakuha uli na infra allocation na according to our DBM at DILG, pwede rin namin gamitin yan to address itong mga priorities namin, lalo-lalo na itong mga pagbibigay ng financial assistance. In the same manner, meron pa kaming mga QRF, Quick Reaction Fund, from our Dream Fund, yung DRR fund namin. At meron din kaming reserve fund pa from our General Fund. So we have enough funds to address yung mga problema na nakikita namin in the short term. In the long term, ito ngayon, tinitignan namin yung kaming continuous appropriation or continuing appropriations para pwede kaming siguro mag-realign kami doon. We ask the support and the approval of the council para matustusan talaga namin yung pangangailangan din ng mga iba pang mga sektor tulad ng mga PWDs at itong mga marginalized sector. So for the meantime siguro sabihin natin in the next 3 to 6 months kakayanin namin ito, no? At we are also prepared kasi alam naman natin na assuming na huminto kagad yung gera, looking at the recent pronouncement of experts at economic experts as well at sino-sino pa, nakikita namin na 3 to 6 months ang epekto bago tayo makarecover. No? That is on a positive note, very positive note yun. Kaya we're preparing for the next 3 to 6 months. Mayor, sa potential na pagtaas po ng mga prices, do you expect an increase in crimes against property? Kasi may balita daw na nauusod daw dyan yung paihi ng gasolina sa mga sakyan at totoo ba may nabiktima na isang konsihal? I'm not aware, Lords. I'm not aware na may nabiktima. O kung sakasakali pa, siguro ninakawan siya. Pero ito ngayon, we're expecting na matataas yung ating crimes against property. Pero paano naman tayo? Alerto tayo dyan. We have all these patrols. Ini-increase namin yung aming patrols and we have enough policemen to cover yung lahat ng mga area natin. Ang baba ng crime dito, Lords and Dennis, napakababa na dito. Kaya kakayanin namin yan. Hindi kami magkakaproblema pagdating sa crime. Siguro magkakaproblema kami sa itong pagtaas ng mga bilihin because we got some advance notices from suppliers at ganun na rin yung mga retailers na anytime soon tataas ulit itong namin. Itong mga bilihin, itong presyo ng bilihin, especially itong mga prime commodities namin or basic commodities. Alright. On that note, salamat na tayo. Salamat po sa inyong oras, Baguio City Mayor Benji Magalong. Thank you, Mayor. Thank you po. Salamat po. Kanina naman nakausap po ni Mobile Journal Evan Tarinque ang ilang miyembrong transport group na Manibela. Kasama rin sila sa Tigil Pasada ngayong araw at kasama rin po sila bukas.
ambagan ang naging diskarte nila para kahit paano may pantawid gutom habang sila ay nagpoprotesta. Watch this, please. Ma'am, anong ulam natin diyan, ma'am? Paano kayo kakain ngayon, ma'am? Ano kami, nag-ambagan kami. Nagluluto yung aming taga-Batasan chapter ng Manibela. Anong ulam natin, ma'am? Pakita naman natin. Ano yan? Adobong manok. Naubos nga lang yung pansit. Adobo sa kapansit, ma'am? Okay. Tapos, ma'am, okay na ako, ma'am. Ma'am, magkano yung inambag niyo, ma'am, para sa pagkain? Depende kung magkano gusto nila. Nasa sa kanila yun. Kung sila mag-ambag, Nakadepende, ma'am. Paano, ma'am, kunyari yung iba hindi nagambag? Okay lang yun. Sa ngayon, ma'am, gaano karami yung nandito ngayon sa inyo, ma'am? ilan tayo. Kasi kanya-kanyang chapter ito eh. Kami team Batasan. Batasan chapter. So ngayon, ma'am, ang ulam natin, Is adobong manok and pansit. adobong paa sa kapansit. Oo, manok talaga. Paano yan mamaya, ma'am? Hanggang mamaya pa kayo? Mamaya, punta pa kami sa Lagparang. Wala na. Sige, ma'am. Maraming salamat, ma'am, ha? Okay, tuloy-tuloy pa rin ang pa 5,000 pesos ng DSWD. Bigyan ng 5,000 yan. Pero this time around, Metro Manila delivery riders naman ang makakatanggap. At nasa isang payout site ang ating mojo na si Francis Rivera. Francis, okay, saan ka exactly at kahit pa paano ba may sistema naman ang paayuda ngayon? Magandang hapon, Lord. At Denise, Pops Lord, medyo lumayo-layo lang tayo dito sa may payout center dahil medyo bumabagsak yung signal. Pero dito tayo ngayon sa may Quezon City Memorial Circle. Kaya nga kung saan nagpapabigay na naman ng 5,000 piso para doon sa ating mga kapatid na delivery rider. Yes, Pops Lord, medyo organized ang pagpamimigay ng ayuda para sa ating mga delivery rider, no? At dumadaan nga sila sa verification at bago sila makakuha ng 5,000 piso. Pero Pops Lord and Denise, hindi talaga kagaya din sa mga nakaraang payout. Talagang may mga hindi talaga nakasama na pangalan doon sa master list. Kaya naman nakaantabay yung mga TNC o yung mga Transport Network Company at LTFRB para naman i-accommodate at i-assist itong mga TNC or itong mga delivery rider na wala sa listahan. At ayon sa LTFRB na nakausap natin, sila raw yung mga rider na yung iba dito naka-register sa ibang lugar or sa probinsya kaya hindi sila napasama sa master list, ano. Pero may mga pops din tayo na delivery rider kung saan talagang umiinit din ang ulo dahil ilang beses na nga raw sila nag-fill up ng form pero wala pa rin sila doon sa master list at hindi pa rin sila nakasama sa pamimigay ng ayuda ngayong araw. Pero pagtitiyak naman ng DSWD at ng LTFRB ay mapapasama na itong mga hindi nakasama ngayon sa master list para sa susunod na special payout. Kaya naman iantabay na lang at hintayin ang kumpirmasyon ng LTFRB para doon sa ating mga kapatid na delivery rider na hindi makakatanggap ngayong araw. Pops Lord, Denise. Maraming salamat sa iyo ang ating mojo na si Francis Rivera. Meantime, one of our mojos took a ride along with a jeepney driver earlier today. For more on that experience and the current situation in Cubao, we go to Amy Atienza. Amy? Sige, babalikan natin si Amy maya-maya lang. Ride along, so makikita umiikot siguro kasi. kung paano kung ilan na sumasakay, Oo. diba? Sige, mamaya alamin natin yan. Ano yung sounds nila sa loob na hindi pala ganun, ano? Pero At this point, Yeah. we first bring you more live reports in a bit. Let's watch these stories. The Energy Regulatory Commission has ordered the nationwide suspension of the wholesale electricity spot market starting March 26 amid supply risk and volatile power prices. In a statement, the ERC said the WISEM will operate under special guidelines from the Department of Energy.
A modified administered pricing mechanism is also being finalized to reflect rising global fuel costs. The agency said the move aims to protect consumers and ensure stable electricity supply. Meantime, the ERC also said electricity rates may increase in April due to the ongoing Middle East conflict and the peso's weakness against the dollar. This comes as higher generation costs could be passed on to distribution utilities and reflected in consumers' bills. The Commission has yet to determine the exact amount of the potential rate hike. President Ferdinand Marcos Jr. has signed into law Republic Act No. 1231-6, granting him authority to suspend or reduce excise taxes on petroleum products. The law allows the President, upon recommendation of the Development Budget Coordination Committee and in coordination with the Energy Secretary, to act when Dubai crude oil prices reach at least $80 per barrel. However, Marcos said he will wait for the best time before implementing the tax relief measure despite having signed the law. And the President has approved the release of a 20 billion peso emergency fund to help ensure stable fuel supply. The budget sourced from the Malampaya Gas Fund will support the procurement of diesel, gasoline, and LPG to boost national fuel inventory and aid key sectors. The Philippine National Oil Company Exploration Corporation will implement the program. Down south, rising fuel costs are forcing new priorities in the Visayas, and our man in Cebu, Dale Israel, has the details. Dale? May hapon, Lord and Denise. The proposed fuel subsidy for public utility vehicles or PUV drivers in Cebu may only be limited only to those who are registered voters and actual residents of the city. This as Cebu City government moves to ensure that the assistance will go directly to its intended beneficiaries amid the continuing rise in fuel prices. Now, according to Mayor Nestor Archival, some transport groups have already submitted lists of drivers. However, the mayor emphasized that only drivers based in Cebu City should be included, as those that are from other areas may receive assistance from the respective local government units. Similarly, the provincial government has announced that it will provide a fuel subsidy of 5,000 pesos to habal-habal drivers in the province. This was confirmed by Governor Pam Malicuatro during a press conference yesterday. Now, the Cebu City government will use local funds for its local subsidy program. Because of this, proof of being a registered voter in Cebu City, such as a voter's ID or certification, may be required. Transport groups have also been informed that while drivers may qualify for national government subsidies, the city's assistance will serve as an additional benefit exclusive to Cebu City-based residents. Meanwhile, transport leaders also admit that drivers and operators are already feeling the impact of high fuel costs. Upon checking, several transport cooperatives are also considering skeletal operations of losses as losses continue to mount. Now, as of today, diesel prices range from 124 to 135 pesos per liter, while gasoline prices range from 98 to 105 pesos per liter here in Cebu City. At present, the city government is still finalizing the number of qualified beneficiaries and the total budget and the amount of each driver will receive, targeted for release after the Holy Week. Despite the national government assistance will continue, with more than 30,000 drivers listed in Central Visayas and expected to receive 5,000 pesos each under separate fuel subsidy programs. However, no distribution date has been announced yet. Meanwhile, Lord and Denise, in the neighboring province of Bohol, in Tagbilaran City, which recently launched its Saulo Festival, several activities will be suspended due to rising cost of fuel. Tagbilaran City Mayor Jane Yap announced that canceled events include the Miss Tagbilaran 2026 and the Maoy sa Mayo Disco event. However, the highly anticipated street dancing competition will still push through this April. A foot procession in honor of St. Joseph the Worker will also continue. Mayor Yap clarified that activities funded by the city government will be suspended, while those sponsored by private companies will proceed as planned. She also announced that all requests for the use of city-owned buses have been declined, as this will exclusively be used for Libreng Sakay program and scheduled routes across the city of Tagbilaran. The city government is also currently conducting an inventory of tricycle and PJ drivers who are set to receive financial assistance. That's the latest update here in Central Visayas region. Back to you, Lord and Denise. Daghang salamat, Dale Israel of One News Cebu. And as mentioned, one of our Mojos took a ride along with a jeepney driver earlier today. And more on that experience and current situation in Cubao, we go to Amy Atienza. Amy?
Yes, good afternoon, Lord Denise. Kanina, no, medyo nawala yung signal natin. Pero ngayon, nakababa na tayo, no. Kanina kasi, sinamahan natin si Kuya Jerome. Isa siyang jeepney driver mula San Mateo, Rizal. At kanina nga, nakwento niya sa akin na halos or higit kalahati yung nabawas nga sa kinikita niya dahil din sa taas ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At yun nga, nasabi na rin niya kanina na medyo hindi sapat yung kinikita niya kasi before nasa around 1,000 pesos, ngayon nasa 300 to 400 pesos na lang yung kinikita niya at medyo hindi ito sapat lalo na dahil meron siyang 2 anak at hindi na rin nagtatrabaho yung kanyang asawa. Kaya ang naging adjustment to sa kanyang buhay din ay yung pagkain na binibili niya, parang nasa around 50 pesos to 100 pesos na lang. Pag walang-wala na daw talaga, nagtitiis na lang din daw siya sa saging, pati kanin, para nga daw kahit papano may laman ang kanyang tiyan. Kanina nung dinala niya ako doon sa may San Mateo Rizal, may natagpuan pa tayo no, ng mga dispatcher, pati na rin iba pang mga driver, kung saan nga nakwento rin nila na minsan nga dahil nga napaka-traffic din dun sa mga dinadaan ng lugar, lalo na pag rush hour, medyo nagiging mahirap din yung pag-ikot nila dahil it takes about 1 hour kung papunta sa San Mateo Rizal nang walang traffic. So, instead na nakakaikot sila ng 4 na beses sa isang araw, umaabot na lang ng 3 beses sa isang araw yung kanilang naiikot at mas nalulugi nga sila dahil dyan. Kanina nung nakausap naman natin yung ilang mga barker din dito sa Cubao, ang nirereklamo nila ay nadadamay rin daw talaga sila dahil nga sa pagtaas ng presyo ng mga gasolina pati ng diesel. Sabi nila dati daw nasa 15 pesos pataas yung natatanggap nilang tip mula dun sa mga driver, pero ngayon nasa 5 pesos to 10 pesos na lang din daw ang naibibigay sa kanila dahil na nga rin sa limitadong kita no, ng ating mga driver. So yun yung talagang tinitingnan pa natin dito. Sa side naman no, ng mga commuter, so far, kahit may ilan ng mga driver dito na tumigil sa pagpapasada, dito rin kasi ginaganap no, yung rally kung saan yung kapatid nating si Mojo Arles ay nandoon din at tinututukan yan, nakita natin no, na may mga jeepney pa rin naman. At sinasabi nga nila, no, Denise, Lord, Cubao is the place to be. Sabi din nila, center of the universe, kasi lahat talaga ng biyahe meron pa rin naman dito. So para sa end ng commuters, hindi pa naman ganoong kahirap sumakay. At sinasabi din naman ng mga drivers na hindi pa rin naman ganoon kahirap kumulekta no, at magpuno ng kanilang mga jeepney dahil nga din medyo normal pa yung nagiging sitwasyon dito. Doon lang talaga sa kita, nagiging lugi yung mga jeepney driver natin, pati na rin yung ilang mga taxi drivers dito. So yun yung talagang malaking impact dito sa situation naman sa Cubao. So yun so far yung nangyari no sa ating pag-iikot-ikot at hopefully no, sabi nga nila, hopefully ay sana mas maging maayos yung sitwasyon para nga sa mga jeepney driver at para na rin sa mga commuter dahil talagang mahirap kung patuloy pang tataas itong excise, itong presyo ng produktong petrolyo at sana nga rin daw ay mabawasan kahit paano yung excise tax. Sa malaking tulong na daw iyon para sa kanila, para sa pagbababa ng presyo ng kanilang gasolina. Lord Denise. All right, that was our mobile journalist Amy Atienza reporting live from Cubao. Thank you, Amy. All right, Cubao, the place to be. We're back to the streets. Several jeepney drivers on the Manila to Quezon City route have not received financial aid. At live, si mobile journalist Mary Mona Reyes na nag-iikot-ikot sa Kamaynilaan. Mary Mona, nasa ka ngayon at anong mga naobserbahan mo doon? Lord Denise, ngayon nandito ako sa harapan ng SM City Manila. So ito yung mga sakayan din ng jeep sa harapan din ng Manila City Hall. Pero kanina, bago ako makasakay dito, around 6 o'clock, 7 o'clock, naglibot kasi muna ako sa mga gasoline stations. And doon natin nakita especially sa mga kapatid nating mga tsuper, yung diesel, grabe, 102, 115, 116, 117, may 120 pesos. Kaya nung sumakay ako dito sa jeepney nila Tatay Rohel, tsaka nila Nanay Maria Peto, sila kasama ko sila simula kaninang umaga hanggang ngayong oras na ito. And doon natin nakwenta na sa kada biyahe nila, kasi hindi pwedeng mazizero yung laman ng tangke nila dito. So around 5 to 6 liters sila, 600 pesos ang ginagastos nila. So kaso yung litro na to, kasya to sa isang biyahe pa lang.
So imagine kung babalik sila ulit, hindi nga pwedeng ma-zero, magkakarga sila ulit. So another 600 pesos yan. Kaya mauuwi kung 5 biyahe sila o 5 karga, nasa 3,000 agad yung magiging gastos nila. So yung ang problema nila ngayon, hindi pa nila natatanggap yung subsidy, yung 5,000 pesos, at yung ilang mga issues na nakikita nila dito. Number 1, hindi raw sila nasama sa listahan ng mga grupong kinabibilangan nila. Pangalawa, either kasama daw sila sa listahan, pero pagpila raw nila sa pagkuha ng ayuda, doon daw nila nalaman na wala raw sila doon sa listahan. Nakausap din natin yung isa sa mga presidente nga ng mga traditional jeepney drivers ng ruta na ito. And ang nasabi niya, meron naman daw siyang listahan ng pangalan ng 70 na mga trooper sa grupo nila o sa ilalim niya. Pinasa niya raw ito sa Quezon City LGU, pinasa ng LGU sa LTFRB, pero nung pumunta na sila kahapon, 7 lang daw ang nabigyan. So ang system nila ngayon, i-double check ulit yung listahan, magpapalista ulit isa-isa, at tatawagan na lang daw kung sakaling makukuha na nila ito. So ang problema nila dito, imbes na doble kayod, mag-triple kayod para lang makakuha ng kanilang kikitain. Kasi nga itong pera nila, yung budget nila, napupunta lang at napupunta sa gastusin nila pagdating sa pagpapakarga ng krudo. Ang naiuuwi nila sa pamilya nila, 200, 250, 300, minsan 0 pa. Lord Denise. Alright, maraming salamat ang ating Mojo, si Mary Mon Reyes. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. And you're still watching Afternoon Delight, and thank you for staying with us. At na-excite yung kasamahan ko dito. Pinakatagong okay. Hindi na mahiya. Kita po natin. Bakit mo inubuking? Sa fiancé ni Denise Tan. Sabihin nila, di naman ako gumamit ng platino. Madali lang kausap. Maligaya na siya dito. Ayan, konting kanin. Gusto mo ng kanin? Booking naman ako niya. Gusto mo kanin? Tsaka, noodles. Noodles na rin daw. Alright. Okay. So, nakita niyo na ang ating delight of the day. Napasok pa rin sa ating theme na deep fried. We have okoy. Ayun na okoy. Manipis lang. Teka lang, ba't kinuha mo yung akin? Sorry. Reflex. Okay, sige, Kasi dahil. naalala ko nun, sa bahay namin yung okoy, ang lalaki ng hipon. Ay, oo. Suppose yung maliit, ginaground mo siya. Ground mo dapat. Kaya pag kumakain kami ng okoy nun, yung ngalangala ko, puro sugat. Masakit nga, oo. Parang nagagasgas yung shrimp kasi. Okay. Sige, daanan na muna natin ang ating mga storya on social media. On One News, EDSA traffic volume drops amid oil price hikes. Parang bumaba daw ng 8%, Kung tama yung naalala ko na numbers. Kasi nga, napansin rin natin yan in the past few weeks na medyo kumukonte yung dami ng bumabiyahe at nakikita natin mas madaming. Ako personally, mas nakikita ko ang dami ng pila talaga sa mga train stations. Yes. Well, natural naman yan. Pero sana wag na tayo umabot sa magrarasyon. Kailangan magrasyon ng gasolina. Like 1973. May mga gas coupons na pinoprovide ng mga barangay. Nako. At limitado lamang yung liters na maaring ibenta sa'yo. Alright. So, ayoko gamitin yung word na resilience. Kasi yan ang inaabuso ng mga namumuno sa atin. Oo. Pero teka lang, pero baka ito an idea I'm throwing out there, Kasi meron page yung building ko, tapos carpooling ang pinopromote nila. So okay naman yan kung mabawasan yung kotse or sasakyan sa kalye, pero sana mas maraming nakasakay, Kung isang direction lang naman kayo papunta, maybe you can explore that option as well. Okay, our next story is on the Philippine Star via Live. Trump's approval hits new 36% low as fuel prices surge amid Iran war. This is according to a poll by Reuters and IPSOS. Kailan ba naman nakinig si Trump sa Reuters? Fox News lang pinaniniwalaan niya, doon lang umiikot yung mundo niya. Uy, pero meron ako nakitang report sa Fox na parang bumaba na nga rin yung niya. Na nagulat ako na Fox ang nag-report. Aba, tablado ngayon kay Trump yan. Newsmax na ngayon. Parang gano'n, Pero ito kasi si Trump, he feeds on fawning praise. Ika nga. Ito, on Tuesday, Senator Ping Lacson had this statement on X, and we quote, "The Philippines is in crisis along with the rest of the world because President Trump's brinkmanship did not work. In fact, it has boomeranged.
he should be held to account by the whole world, including his own country, the USA. Ika nga nung isang spokesperson ng gobyerno ng Iran, you're fired! Oo, nako, yan na nga. Yan ang ating related story. After mocking Trump for claiming Washington and Tehran are in ceasefire talks, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has a message for the American president. It's a play at Trump's catchphrase from The Celebrity Apprentice, his defunct reality TV show. Listen to this. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Nako, doon sila nagkamali. May iinis na naman Manggigigil si Trump sa ganyan. Oo. Pero nako, Diyos ko. Sana cooler heads prevail at yung mga nakapaligid kay Trump, wag nang i-adjit sana to. Sana din nyo napanood. Pero hindi. I'm sure, viral yan. Oo, mag-golf ka na lang, Donald Trump. Mag-golf na lang. Oo, para bumababa. O kaya magbigay na siya ng statement ulit na may usapan para bumababa ulit ang presyo. Or, hindi. Friday bukas, di ba? Alam mo yung sinasabi natin? Nako. Di ba, 5-day deadline, extension sinasabi niya. Nung isang araw, pumunta siya sa Graceland, sa Elvis Presley Museum. Yung bahay ni Elvis Presley. Tapos tinanong niya kung sino raw mananalo sa kanila suntukan, kung magsusuntukan daw sila ni Elvis Presley. Makalabo naman. Concerns, di ba? Oo. My God. Wait, teka, pero meron akong update na nakita kanina online. Apparently, tinaas na daw yung minimum age for the military dun sa USA. Inangat hanggang 42 nga ba or 45 for enlistment. Naku, ano kayang klase Grabe pangitain yan? So Oo. ano to, para yung mga maga? Tapos meron silang tinanggal na na requirement na parang if you only have I think a single violation na marijuana related violation, Kahit marijuana? parang tatanggalin ata. We have to Kung look ikaw at that ang, also. kung tulad ka ng Pangulo ng Amerika at yung kanyang Secretary of War na si Pete Hegseth, na hindi naman talaga na nakakita ng action sa combat zones. Strap ito, tumakas ito sa sa draft. Sinabi niya meron daw siyang bone spurs sa paa. Kaya hindi raw siya tumuloy sa pagdra-draft sa military. Ganon. Malakas lang talaga si Daddy. Ganyan talaga. Si Hegseth naman, mahirap talaga pag hindi nakaranas ng combat yung mga taong nag-uutos sa ilagay mo yung buhay mo sa panganib. Hindi nila naintindihan yan. Napakahirap. Ingat-ingat po tayo at babawi po tayo sa ating mga pagbate, sa ating mga viewers dito sa Afternoon Delight. Friday pa naman bukas, kaya pa, no? But thank you for watching us sa ating live stream sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. We know you're always there every day. So thank you very much po. That will have to do it for us this Thursday, March 26. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.